Tawagin niyo na lamang po ako sa Palayaw na Banong. Lumipat kami noon sa isang barangay sa probinsya ng Aurora. May nag-alok kay Papa na magbantay ng taniman ng kakao at magsasaka na rin ng kanyang palayan. Masasabi kong hindi naman ito gaanong malawak dahil nasa 2 hektarya lang naman ang taniman ng palay na yon. Yung taniman naman ng kakao, may kalawakan, 3 hektarya. Mabait ang amo ni Papa na sina Mang Danoy at Aling Milyan. Ganun din ang 2 nilang mga anak na sina Bebe at Louie. Tuwing Sabado ng hapon ay pumupunta sila sa bahay para dumalaw sa kanilang pananim, kasama ang 2 nilang anak. Ang bahay naman namin noon ay masasabi kong maayos. Gawa sa pulidong kahoy ang dingding at tabla naman ng sahig na karaniwang makikitang bahay nung panahon ng dekada 90. Gawa naman sa yero ang bubong at matibay na kahoy din ang pundasyon ng buong bahay. May palikuran na nasa likurang bahagi ng bahay na ito na hindi kalayuan. Karugtong lamang ito ng aming kusina. May bubong din iyon na gawa sa yero, habang ang dingding naman ay yari sa kawayan na maayos ang pagkakalapat. Ang sahig naman ng palikuran ay gawa sa semento at basin na ang gamit naming inodoro. Nagtataka pa ako kay Papa noon kung bakit matibay na bahay ang pinatayo niya gayong hindi naman kami sigurado na doon na nga kami sa lugar maninirahan ng matagal. Pero nagwika si Papa ng, "Hindi ako magpapatayo ng ganito katibay na bahay kung ramdam ko na maglilipat pa tayo ng tirahan, anak. Sa ramdam ko ay dito na tayo titira hanggang sa paglaki mo. Dahil yung lupain na kinatatayo ng ating bahay, kasama na yung bakanting lupain sa ating bakuran, binigay na sa atin ng mag-asawa." Mahabang pahayag ni Papa. Nanlaki ang mga mata ko at parang hindi ako makapaniwala na binigyan kami ng mag-asawa ng lupain na 300 metro kwadrado. May kalakihan ang sukat ng lupain na ito para sa maliit naming pamilya. Maliit lang kasi ang aming bahay na may katamtamang laki ng sala. May saktong espasyo para sa kainan, merong 2 silid at may sakto lang na sukat ng kusina. Dahil sa medyo malaki pang espasyo sa bakuran kung kaya't nagsimulang mananim si Mama ng mga gulay. At nagsimula din kaming mag-alaga ng manok at baboy. Natuwa naman ang mga amo namin na makita nilang pagbabago sa lugar. Isang araw ng Sabado pumunta ang amo namin sa bahay kasama ang kanilang 2 anak. Sila naman ay naaliw na makita nila na may 2 biik na kami sa kulungan ng baboy. May 2 babaeng manok at isang lalaking manok din sa kulungan na katabi lamang ng kulungan ng baboy noon. May mga panindi na bulaklak si Mama sa harap na aming bahay. May bakod yun na gawa sa binyak na kawayan. Nakapalibot ito sa lupain na binigay sa amin ng aming amo. Natutuwa naman ang mag-asawa nang nakita nila ang ginawa ni Papa. Ayon sa kanila, mainam ito para walang sino lang ang makakapasok sa aming bakuran. Kasunod noon ay ang masinsinang pag-uusap ni Papa at ni Mang Danoy. Hindi naman ako nakinig pa sa usapan nila dahil abala kaming 3 sa paglalaro. Nagtatago-taguan kami sa bakuran. At dahil sa paghahanap ko na matataguan ay nakarating ako sa puno ng kakao na nasa harap lamang ng aming bakod. Doon ako nagtago sa mayabong na mga sanga. Mula sa kinaroroonan ko ay tanaw ko ang kabilang bahagi ng kakawan. Nagtataka ako dahil may nakita akong 2 lalaki doon. Animoy may hinuhukay ang mga ito sa kabilang bahagi ng lupain na ito. Dahil doon ay kagad akong bumaba ng puno. Dali-daling pumasok sa bakuran. Sinabi ko kay Papa kung ano ang nakita ko. Kaagad na pinuntahan nila Papa at Mang Dinoy ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Sasama pa sana kami ng mga kalaro ko pero hindi kami pinayagan ni Papa. Nanatili na lamang kaming 3 sa bahay. Pinapasok na rin kami ni Mama sa loob para kumain ng merienda. Doon ay narinig namin ang pag-uusap ni Mama at Aling Milyan tungkol sa tiyuhin ni Mang Dinoy na gustong kumuha ng lupain. Nagulat si Mama sa sinabi ng ginang, pero sinabi naman ng ginang na nakapangalan kay Mang Dinoy ang titulo. Naisalin na iyon kay Mang Dinoy ng kanyang ama bago pa ito namatay. Hanggang doon na lang ang narinig ko na usapan ni Mama at Aling Milyan.
Pagkatapos kasi naming kumain na nagpaalam na kami kay Mama at Aling Milya na muli kaming maglalaro sa bakuran. Pinayagan naman kami ni Mama. Nasa kalahating oras pa ang dumaan at nakabalik na sina Papa at Mang Dinoy. Pagdating nila ay dali-daling nagaya si Mang Dinoy sa kanyang mag-ina na uuwi na. Hapon na rin kasi yon kung kaya't kaagad na rin sumang-ayon sina Aling Milyan. Nang nasa may kalayuan na sila Mang Danoy, ay nagwika si Papa kay Mama na aalis muna ito saglit. Ayon sa kanya ay may kailangan lamang siyang alamin. Kung ano man to, hindi ko na nalaman pa. Pagkaalis ni Papa, kagad naman naming pinakain ni Mama ang mga hayop. Pagkatapos ay dinligan na namin ang mga halaman at pumasok sa bahay. Doon na lamang namin sa loob hinintay si Papa noon. Magtatakip silim na nang bumalik si Papa sa bahay at nang tuluyan na siyang nakapasok ay sinabihan na ako ni Mama na tulungan ko ito sa paghahanda ng hapag. Nagwika naman si Papa na maglilinis na muna siya ng katawan na siyang sinangayunan naman ni Mama. Maya-may lumabas na rin si Papa sa banyo. Nagsimula na kaming kumain ng hapunan. Dito na rin ikinuwento ni Papa ang tungkol sa tao na nakita ko kanina sa kabilang bahagi ng kakawan. Ayon kay Papa, tiyuhin daw yon ni Mang Dinoy. Kasama nito ang panganay niyang anak na ayon kay Papa ay kakampi o mano ito ng mga rebelde na nasa kabundukan ng Aurora. Ano ba yan? Akala ko pa naman ay ligtas tayo dito sa lugar na ito. Na maswerte tayo dahil mababait sila, sabi ni Mama. Kasunod nito ang pagwika niya kay Papa na lumipat kami ng tirahan at lugar. Hindi tama na iiwan natin yung amo natin, Feli. Napakabait nito sa atin at binigyan tayo ng oportunidad kasama ng totoo nating pagkatao. Sagot ni Papa kay Mama. Hindi ko man alam kung ano ang nangyayari. Pero malakas ang kutob ko noon na may manangyari sa amo namin at sa tiyuhin niya na hindi pagkakaunawaan. Mabait kasi ang amo namin kung kaya't hindi kaya ni Papa na iwanan na lamang basta-basta mga ito. Isa pa, ang pagkakaroon ng sariling lupain na binigay sa amin ng pamilya ay tinatanaw ni Papa na malaking utang na loob kay Mang Danoy. Dito ay tinanong ni Mama kay Papa kung ano ang motibo ng tiyuhin ni Mang Danoy, kung yung lupa pa. Napailing na lamang si Papa. Ayon sa kanya, sinabi ng tiyuhin ni Mang Danoy na gusto nitong sila ang mamahala sa lupain. Kung inilipat pa sa iba ang pamamahala, bakit umano binigyan pa ng bahagi sa lupa gayong hindi naman kaano-ano? Doon lang din nalaman ni Papa na kalahati na pala ng lupain na mula sa kanyang ama ang ibinigay niya sa kanyang tiyuhin ng walang kahirap-hirap. Sila din ang dating namamahala ng kakawan at palayan, pero hindi man lamang umano siya nakatikim ng ani sa parehong taniman. Hanggang sa naalala nga nito ni Mang Danoy si Papa, at dahil matalik na kaibigan ni Lolo ang ama ni Mang Danoy, kung kaya't kilala ni Mang Danoy ang angkan ni Papa noon. Maging ang lihim ng aking mga magulang na kahit ako, hindi ko pa alam na mga panahon na yon. Napaisip ako kung bakit kami pa ang napili ni Mang Danoy na magbantay ng kanyang kakawan, gayong nanggugulo pa lang kanyang tiyuhin. Natatakot ako na baka kami na naman ang guluhin ng mga ito gayong maayos na sana ang aming sitwasyon. Paano yan pa? Baka tayo naman ang guluhin ng tiyuhin ni Mang Danoy. Nag-aalala na tanong ko kay Papa. Pero sa halip na matakot ay nginitian lamang ako ni Papa at Mama. Ayon sa kanila ay huwag kong alalahanin ang mga bagay na yon. Sila na umano ang bahala. Kasunod dito ay ang pagwika ni Mama ng proteksyonan natin si Danoy at ang pamilya niya kahit anong mangyari si Mo. Habang ako sinabihan ni Mama na huwag na mag-alala dahil wala umanong mangyaring hindi maganda sa amin. Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ni Mama. Habang si Papa naman ay madalas nang nawawala tuwing takip silim noon. Bumabalik siya minsan madaling araw na. Nang minsan ko itong tinanong kung saan siya pumunta, sinabi nitong binabantay niya ang bahay ng aming amo. Tinanong ko ito kung paano niya yung ginagawa dahil nga hindi naman naaapektuhan ang galaw niya sa araw-araw na kanyang ginagawa noon.
Dito ay sinabi sa akin ni Papa ng, "Masyado pang maaga para malaman mo anak, pero kung sakali mang malaman mo yung tungkol sa lihim ng ating angkan, alam mo naman na namumuhay tayo ng normal at patas, na wala tayong inaapakan o inaaping tao. Kaya wag mong ikahiya yung lahi natin ha." Nagbigay sa akin ng palaisipan ang sinabi na yun ni Papa. Simula noon ay lagi na akong nakamasid sa bawat galaw ng aking magulang. Doon ko na napapansin na sa araw-araw ay hindi nawawalan ng karne sa aming lamesa. Luto naman ang karne na yon. May mga rikado din at pangpalasa. Kung kaya't hindi pumasok sa isipan ko na merong kakaiba sa amin. Hindi din kasi takot si Papa sa bawang at asin, maging sa kalamansi nun. Kumbaga wala akong maisip na dahilan na makakaliwa ang aking magulang. Kung kaya't halos hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Mama. Dahil nga sa hindi ko naman nakikita sa kanilang kakaibang sintomas na iba kami, na madalas kong naririnig sa radyo at mga palabas sa TV, maging sa mga kwento ng matatanda sa lugar namin. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ang mga sinabi ni Papa. Ganun pa man na hindi nawawala sa isipan ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Naging palaisipan ito sa akin. Ganun pa man ay mas pinili ko na hayaan na lamang na dumating ang araw na madiskubre ko ang sinasabing lihim ng aking mga magulang. Dumating ang araw ng pasukan. Hindi naman ito problema gawa na maglalakad lang naman ako sa mahabang daanan sa gitna ng kakawan. At sa dulo noon ay 2 minuto na paglalakad na lamang papunta sa paaralan. Hinatid ako ni Mama, minsan si Papa. Isang araw noon ay nakita ni Papa sa eskwela ng tiyuhin ni Mang Danoy. Nagbabiyahe ito ng tricycle at may inihatid na guro sa eskwelahan. Nakita niya kami ni Papa at nakita ko na naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Nakaramdam pa ako ng takot at kaba sa uri ng titig na ipinukol niya. Nakita ko na napansin din naman yun ni Papa pero saglit niya lang na sinulyapan ng tiyuhin ni Mang Danoy. Kasunod nito ay sinabihan na ako ni Papa na pumasok na sa paaralan. Nilingon ko pa si Papa noon at nakita ko na bumaba sa tricycle ang tiyuhin ni Mang Danoy at lumapit sa kanya. Papanoorin ko pa sana kung ano ang gagawin nila pero tinawag na kami ng aming guro. Kung kaya't hindi ko na nakita pa ang paggalis ni Papa. Kinahapunan, uwian. Si Papa na rin ang sumundo sa akin. Habang naglalakad ay sinabihan niya ako na kapag may lumapit at tumawi sa akin ay sabihin ko sa kanya. Sinabi niya rin na kapag nilapitan ako ng tiyuhin ni Mang Danoy o hindi kaya ay anak ng lalaki, huwag akong matakot. Ipaalam ko daw agad sa kanya pag ginawa nila yon. Tumango naman ako sa sinabi sa akin ni Papa. Muli naming nakita ang tiyuhin ni Mang Danoy ng hapon na ito pero hindi na siya pinansin pa ni Papa. Pagkarating namin sa bahay, tinulungan ko si Mama sa pagpapakain ng aming alagang hayop. Sakto lang naman na natapos na namin lahat ng gawain sa labas at pumatak ang ulan. Habang nagluluto si Mama ay gumagawa naman ako ng aking taktang aralin. Dahil sa ulan kung kaya't mabilis na dumilim ang paligid. May alaga kaming 2 aso na pinangalanan kong Pipay at Pipoy. Na mga panahon na ito ay panaka-naka silang naglilibot sa buong bahay na parang hindi mapakali. Sinaway lang sila ni Papa. Pagkatapos magluto ni Mama ay dali-dali na akong naghanda ng hapagkainan. Si Papa ay nakaupo at nakatingin sa noon ay nakasaradong bintana sa maliit naming sala. Yun bang parang nakikita niya pa rin ang mga nangyari sa labas kahit nakasarado ang bintana noon. Nang nilingon ko si Papa para sabihan na kumain na kami ng hapunan, napaatras ako sa nakita ko. Bigla ko na lang kasing nakita na nagliliwanag na kulay dilaw ang mga mata niya. Pero nang ipinikit ko muli at imulat ang mga mata ko, nawala na rin naman ang pagliwanag ng kanyang mga mata. "Anong nangyari sa iyo, Banong? Bakit para yatang nakakita ng multo?" tanong ni Papa. "Wala naman pa. Nagulat ako dahil nakita ko na umilaw yung mga mata mo eh." Nagulat din si Papa sa sinabi kong yon. Pero sa halip na pabulaanan ng mga sinabi ko sa kanya, tanging pangiti na lamang ang sinagot niya sa akin.
Kasunod nito ay ang pagwika ni Mama na kumain na kami ng hapunan. At dahil sa ang paborito kong adobong baboy ang ulam namin kung kaya't ang pagkain ang inatupag ko. Habang kumakain, nakikita ko si Papa na palingalinga sa paligid. Ganun din si Mama. Animoy may nararamdaman at nakikita sila sa labas na hindi ko naramdaman. Maya-maya ay nagwika si Papa ng, "Mukhang hindi magandang gabi ngayon ah. Buti na lang at hindi pa nakauwi ang mag-anak." Sabi ni Papa, na ang tinutukoy nito ay ang pamilya ni Mang Danoy na umuwi sa lugar ng kanyang asawa. Pagkatapos naming kumain ay sinabihan na ako ni Mama na pumasok na sa aking silid at doon na magpatuloy sa paggawa ng aking takdang aralin. Pinaalalahanan din ako ni Mama na wag ko manumbuksan ang bintana. At kapag naiinitan ako ay buksan ko na lamang ang ventilador na nasa aking silid. Tumango na lamang ako sa mga sinabi ni Mama. Unang beses na nagbigay siya sa akin ng ganitong utos, kung kaya't napaisip ako kung nasa panganib ba ang aming buhay. Ganun pa man ay tila ba hindi ako nakaramdam ng takot. Panatag ako dahil kasama ko naman sa bahay sila Mama at Papa nun. Sakto lang na natapos ko na sa paggawa ang aking takdang aralin nang nakaramdam ako ng antok. Hindi pa naman malalim ang gabi ng mga oras na yon. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay dinuduyan na ako sa antok. Hindi ko na nailigpit ang mga gamit ko noon sa eskwela dahil kaagad na rin akong nakatulog. Si Mama na ang gumising sa akin kinabukasan. Bago pa ako lumabas ng silid ay iniligpit ko na muna ang aking mga gamit. Paglabas ko ng silid, nakakaramdam ako ng alam mo yung kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero pakiramdam ko ay may nangyaring hindi ko alam. Dali-dali kong hinanap sina Pipay at Pipoy. Ay naman kay Mama, nasa labas kasama ni Papa na nagpapakain ng aming alagang hayop nun. Pupuntahan ko na sana si Papa pero hindi na pumayag si Mama. Ayon sa kanya, mahuhuli na ako sa klase kung kaya't bilisan ko ng pagkilos. Wala naman akong nagawa kundi ang maligo na at maganda na sa pagpasok. Nang umagang ito ay si Mama ang maghatid sa akin sa eskwela. Pero nakita kong parang puyat siya nung nagdaang gabi kung kahit sinabihan ko siya ng kaya ko na mag-isa, na doon na lamang siya sa bahay para magpahinga. Sinabihan ko pa siya na mamayang hapon na niya ako sunduin. Sumang-ay naman si Mama. Bago ako umalis ay nagpaalam ako kay Papa at nagulat ako nang nakita kong may benda ang kanyang kaliwang braso. Tinanong ko ito kung anong nangyari sa braso niya. Gayong wala naman siyang sugat kagabi. Pero sinabihan lamang ako ni Papa na mamayang hapon na niya sasabihin sa akin kung anong nangyari. Dahil doon, pumasok ako sa eskwela na hindi mapakali. Maayos naman akong nakarating sa eskwela ng umagang yon nang walang abiryang nangyari. Pero hindi ko inaasahan na may lalapit sa akin na bata sa eskwelahan. Hindi ko siya kilala gawa ng nasa ika-6 na baitang na ang batang ito. Habang ako nasa ika-4 pa lang. Recess nun, kaya naglalaro kami ng aming mga kaklase nang nilapitan ako ng batang ito at biglang itinulak. Natumba ako at tumama ang noo ko sa bato na naging sanhi para dumugo yun. Hindi pa nakontento ang bata. Tinuro-duro niya pa ako habang sinisigawan na anak ako ng isang aswang. Sinabihan pa niya ako na umalis na kami ng pamilya ko sa lugar nila. Dahil kung hindi ay ipapapatay kami ng kanyang lolo na si Dimit. Nabigla ako sa sinabi ng bata kung kaya't hindi ako nakaimik nun. Nahihilo din ako dahil sa natamo kong sugat. Kumuha pa ng bato ang bata at pupukpukin pa sana ako nito pero dumating na yung guro. Kasunod niya ay ang 2 guro na dumating nagdala sa estudyante sa opisina ng principal. Dinala din ako doon ng aming guro at doon ako tinanong kung anong nangyari. Hindi ko po alam, ma'am. Nilapitan niya lang ako, pinagsabihan ng kung ano-ano. Sagot ko. Kinausap ng principal ang bata at tinanong kung anong kasalanan ko sa kanya. Kung bakit galit ito sa akin at bakit niya ako sinaktan. Doon ko nalaman na ang sinabi niyang lolo ay ang tiyuhin ng amo namin na si Mang Danoy. Sinabi ng bata ang mga bagay na pinag-uusapan sa kanilang tahanan
Lalo na ang tungkol sa lupain ni Mang Danoy na sa amin ipinagkatiwala at binigyan pa kami ng sarili naming lupain. Napailing ng ulo ang mga guro at prinsipal. Ayon sa kanila, hindi dapat dinadamay ng mga matanda ang bata sa ganung uri ng usapin. Tinanong naman ako ng guro ko kung may sinasabi ba sa akin si Papa tungkol sa ganung usapin, pero umiling ako dahil nga pinagbabawalan ako ni Papa na makisali sa ganun eh. Ginamot ng guro ko ang sugat ko sa noo. Pero dahil nga sensitibo na bahagi ito ng ulo, mabilis itong bumukol ng malaki. Tinanong ako ng guro kung gusto ko bang umuwi nun. Tumango na lang ako dahil nga nahihilo pa rin ako nun. Ang bata naman na may gawa ng pagtulak sa akin ay pinanatili ng prinsipal sa kanyang opisina. Sinabihan din siya ng prinsipal na kailangan itong makausap ang magulang ng estudyante. Ganun na rin yung mga magulang ko. Dahil sa nangyari sa akin ay ang guro ko na mismo ang nagatid sa akin sa bahay. Nagulat pa si Mama na noon ay nasa kanyang halamanan at umaani ng kanyang mga tinanim na gulay. Sinalubong niya ako at ang guro ko at ang dalawa kong kaklase na isinama nito. Napaiyak pa si Mama nang nakita niyang sitwasyon ko na may sugat sa noo at may malaking bukol nun. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Papa mula sa sakahan. Binuhat ako ni Papa papasok ng bahay. Inimbitahan din nilang pumasok na muna sa bahay namin ang guro na kaagad naman itong pinaunlakan. Dinala ako ni Papa sa silid para doon ako magpahinga. Bago ako iniwan ni Papa, sinabihan niya akong mamaya na kami mag-uusap. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil nga nahihilo pa rin ako nun. Kaagad din namang lumabas si Papa at nakipag-usap sa guro ko. Narinig ko pang ikinuwento ng guro kina Mama ang katwiran ng bata kung bakit niya ako sinaktan. Kasunod nito ay ang pagtanong ng guro kay Papa kung magdidemanda ba sila sa nangyari sa akin. Sagot ni Papa, "Salamat sa paghatid sa anak ko pa uwi, Mama. Pasensya ka na at hindi kami makakadalo sa pag-uusap bukas. Ani na kasing pala yan na sinasakay. Kakausapin ko na lamang po si Mang Dimit sa kanilang bahay." Kalmado, pero ramdam ko ang diin at nakatagong galit ni Papa. Base ito sa tono ng kanyang pananalita. Hindi naman na nagtagal ang guro at dalawang kaklase sa bahay. Pinagmeryenda lang silang saglit ni Mama bago sila bumalik sa eskwelahan nun. Ilang saglit lang ang nakalipas ay ramdam ko na may pumasok sa silid ko. Nangimulat ko ang mga mata. Nakita ko si Mama at Papa na tila ba iba na ang kanilang mga itsura. Nagulat ako't nahintakutan nang nakita kong umilaw ang dilaw na mata ni Papa at ni Mama. Kahit maliwanag pa naman ang mga oras na yon. Sinabi ni Papa na hindi pwedeng palampasin lang nila ang nangyari sa akin. Kung ang ginawa sa kanya kagabi na mag-ama ay hinayaan niya, ngayon na maging bata ay dinadamay nila. Ibang usapan na umano yon. Lalo na at may edad na rin ang bata at marunong nang magtanim ng galit. Lalo pa kung sinabi ng matanda na inaagawan namin sila ng karapatan sa lupain ni Mang Banoy. "Hindi ka na sana nila dinamay, anak. Kung sa akin sila galit, sana ako ang hinanap nila. Hindi yung nanggagamit sila ng mga walang kamuwang-muwang na bata." Galit na wika ni Papa habang nakatingin kay Mama na animoy may gusto itong sabihin. Tumango lang naman si Papa na parang nagkakaintindihan silang dalawa sa pamamagitan ng mga tinginan lamang nila sa isa't isa. Kinagabihan, muling ginamot ni Mama ang sugat ko. Pinakain din nila ako ng maaga at pinagpahinga. Marahil ay nang dahil sa natamo kong sugat kung kaya't mabilis akong nakatulog ng gabing yon. Kung kaya't hindi ko na alam kung anong nangyari sa bahay. Kinabukasan, nagising ako na tahimik ang bahay. Lumabas ako ng silid at pumunta sa pagkainan. Nadatnan ko si Papa na tahimik na umiinom ng kape, habang si Mama ay naghahanda ng aming pagkain sa agahan nun. Parang napakalalim ng iniisip ni Papa. Naalala ko na naman ang sugat ko sa noo at malaking bukol. Kinapa ko yun para alamin. Hindi na kasi ako nakakaramdam ng kirot mula doon. Ganoon na lamang ang pagtataka ko nang kinapa ko ang noo ko at wala na akong maramdamang bukol doon o kahit sugat man lang.
Napalingon ako kay Papa na may pagtatanong sa aking mata. Dito ay narinig ko si Papa na nagsalita ng, "Normal lang na mabilis na mawala ang sugat at bukol mo, anak. Kasama yan sa abilidad ng dugo na nananalitay sa ating mga ugat." Wika ni Papa. Siguro dahil sa bata ako kung kaya't hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Ganun pa man ay di hamak ang tuwa ko nang sinabi ni Papa na may abilidad kami. Gawa ng bata pa lang ako ay gusto ko na magkaroon ng kapangyarihan na kagaya na pinapanood ko lang sa TV. Hindi ko inaakala na meron din pala akong kapangyarihan nun. Tuwang-tuwa ako. Si Papa naman napapailing habang nakatingin sa akin. At dahil sa pinagpahinga na muna ako kung kaya't hindi ako nakapasok nun, kung kaya't doon ko naisipan na manood ng TV. Nagkataon na pagbukas ko ng TV ay sa mismong balitang bumuod sa akin. Lokal na channel po ito sa lugar namin. Halos hindi ako makapaniwala na may natagpo ang nakahandusay sa damuhan. Na ayon sa balita ay wala ng buhay ang taong yon. Buo din naman ang katawan nito at wala namang sinyalis na walang masamang hayop o tao na nakalaban nito. Nagsagawa ng ulat na baka inatake ng high blood ang matanda kaya hindi nila naisip na may hindi tama sa pagkamatay nito. Pero nang lingunin ko si Papa, nakangiti ito na animoy na walan siya ng suliranin. Yung matanda na yun ay walang iba, Sir Seth. Si Mang Dimit. Kasabay ng pagkawala ng matanda ay ang pagtahimik ng buhay namin. Wala nang nagpupumilit na kunin ng lupain sa amo ni Papa. Bagay na ikinatuwa naman ni Mang Danoy. Samantalang ang mga anak naman ng kanyang tiyuhin ay bigla na lang nanahimik nun. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat.